timing naman, wala si BBM para sabihin wala siyang kinalaman sa nangyari. Nolito Macala, nasa Senado na ngayon ang independent kuno ni BBM. Patotot, mukhang lahat ng live comment nila ay sarado, miski mga joke box nila. Nakakapanghina, Sir Badong. Pero tignan nyo po tindi po magtrabaho ngayon ng mga bayarang komenter. Sa mga post po ng mga pabor sa kanila, grabe yung comment. Halos walang nakakontra eh. Boss Buds, ayos talaga tong BBM admin. Pag addict moves talaga, halos lahat sinabi nung mga diskaya ay mga congressman. Nagrego doon sa Senate. Ayun nga po kay Senator Bato. Ha? Hindi na po tuloy tayo nakapagbasa pero okay lang. Maganda naman po. Ito po, batay dyan sa Regodon na sinasabi ninyo. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives. Sabi to ni Bato, ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Ayan po ang katanungan ni Senator Bato. Senator Bato, isa lang po ang sagot ko dyan. Bakit Senate President ang pinalitan? Kasi po, para mapalitan si Marcoleta. Hanggat nariyan si Marcoleta, malalaman natin ang katotohanan. Yan mga kapatid. Yung mga established sa hearing ni Marcoleta, valid pa rin yun sa recommendation report. Pera po kung babalik ta rin nila. Di ba? Pera po kung babalik ta rin nila. Mapapatunayan nila na, halimbawa, diskaya. Yan yung, alam natin, yan yung susundan na sana ni Marcoleta. Pero pag nagbago sila na biglang ikukundina nila yung tunguhin na ng investigasyon ay para idiin na yung mga diskaya. Kaya ang magiging resulta po, ang Senate hearing report, yun na pong kanila. Yung narrative na nila. Tatay Badong, naalala mo ba yung nagagalit pa yung mga viewers na kapag sinabayan mo yung talk to the people ni Tatay Diggs? Correct. Oo, kasi kaya ako, nung bandang huli, ako na nagagalit. Alam ko ba na mag-talk to the people? Atayde sings, flood gave me you. Flood gave me you. Pray na lang tayo. May hangganan din ang lahat. Filomena Villanueva. Boss Badong, kahayupan nangyari sa Senado, nakakapanlambot. Eduardo Alcalde. Tumitigas mo. Ang tanong, Eduardo. Kinakailangan po, relax natin ang sarili natin kasi baka mauna pa tayo ma-stroke sa may mga kasalanan. Ang tagal daw mag-eleksyon. Yan na po ang pa-quadruple ni Amik. Brad Minandro, mag-high Astrid na tayo. At mag-Jim Paredes na. May pang anti-diabetes ako dito. Sapang mukhang nabudol ulit si BP Sara kay Camille Villar. Alam niyo po yung mga Villar, magtapatan po tayo, no? Talagang po sila eh. Talagang ang laki po kasi ng kanilang taya. Bilyonaryo sila eh. Ang dami nilang negosyo, di ba? Kaya talagang compromise na compromise. Kasi kung hindi sila compromise, in the first place, saan ba tumakbo yan si Camille? Compromise talaga yung nila eh. Yung kanilang position. Sa dami ng kanilang mga negosyo. Kita nyo ba ngayon, baka ang immediate effect niyan, mula nang babanat sa prime water. Prime water. Makikita po natin ang diferensya eh. Ang tao naman, hindi naman matutulog eh. Manunood pa rin kami. Boss, balita ko si Supremo talagang ipapalit bilang Senate President. Kaso kinulang 23. Wala nang hearing
sa flood control. Ito po ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari. Hindi ko naman sinabing mangyayari to kasi hindi naman tayo manghuhula eh. Kasi very vocal po si Ping Lacson at saka si Tito Soto sa pagsuporta po sa independent investigative body. Baka po ang mangyari, sana po mag-ingay tayo na wag nilang itigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Kasi po pag tumahimik tayo at nanood lang, baka itigil po nila yan at sabihin na para hindi po ma-preempt o para hindi po mapangunahan o para hindi po magulo, isa na lang dapat na nag-iimbestiga. Yun na lang pong presidential independent investigative body na binubuo. Ayun po ang nakakatakot. Kasi pag ganun po, sino po ang tatakbo ron? Alam naman natin na pinsan ni BBM yung kinanta ng mga Diskaya. Sa tingin nyo ba? Magiging patas yung investigasyon na mula mismo sa Pangulo. Ayan po yun eh. Kaya yan po ang pangunahin kong kinatatakot. Kasi sa investigasyon po, ngayon nga nakita ko kahit nga si Redon ang mag-imbestiga, lalabas at lalabas kasi isang congressman lang ang mag-question. Hindi na po kasolid yung mga congressman eh. Nakita ko po kanina, maski po si Bersamin, gustong questionin, no? Yung laman ng budget ng Pangulo. Hindi na po nila naroon pa si Sandro Marcos, Hindi na lang ngayon mapapayag-payag yung mga lahat ng congressman na yung tradisyon na iambagad. Wala na eh. Lagi nang kino-question. Alam nyo kung anong sinasabi ni Congressman Marcoleta? Yung anak ni Senator, ang sabi ni Congressman Marcoleta, no, ay yun na nga. Ang sabi ni Congressman Marcoleta, yung sana kung ibibigay natin kay President Marcos sa budget ng presidente, yung courtesy, ibigay din natin sa Vice President. Hindi po pwedeng isa-isa lang. Okay, Amik TV 45, thank you very much sa 199 pounds. Tatay Digong, confirmation of charges, postponed. Ayan po, ayan, in any other day, tatalakayin po natin yan thoroughly. Pero dahil special po tong araw na to, baka bukas na natin talakayin yan, Amik. Ayan. Pero may gusto ko i-discuss dyan, Amik. Ititira ko na lang para bukas. Pangit sa comment section lang. Maganda yan, isang topic para mahaba. Tatay Badong, breaking news. Reschedule na yung reading of charges. Opo. Yan nga po. Tatalakayin ko yan sa isang yung para talaga yung mangyayari after that. What time kayo bukas? Richard Plaza, sa lahat ng mga tanong, yan ang mahirap kong sagutin. Dahil ako mismo hindi ko alam. In-extend nilang prison time ni PRRD. Bilang walang kwenta ang Senado. Ayan, biglang naging walang kwenta ang Senado. Delikado pa Biskaya and ang makulong. Correct. Marami na pong whistleblower na nakulong. Natatandaan nyo sila Sada? Whistleblower ng ZTE deal. Tandang-tanda yan ng mga may edad at mahilig sa politika. Yan po yung whistleblower na deal sa pagitan ni First Gentleman tsaka ng mga Chinese CTE. Ayan, sa internet po yan. Tatay Badong, hindi yan daw fit to undergo trial si Tatay Diggs, sabi ni Kaufman. Correct. Totoo naman po, nakita nyo naman si Tatay Diggs. But ano na nangyari kay Robin? Sobrang tahimik. Alam niyo po, Robin Padilla, maaasahan po natin, sa iba po natin siya aasahan eh. Aasahan po natin si Robin pagdating sa mga botohan, pagdating sa pagiging tapat. Pero po sa mga diskusyon, alam po naman natin na hindi niya po kaya yung mga ginagawa ni Marcoleta. Iba po talaga yung mga abogado eh. Kaya angat na angat si Marcoleta eh. Una, hindi lang siya simpleng abogado, sanay na maging abogado. Meron kasing senador na abogado, hindi po sanay na mag-abogado dahil bata pa lang
kandidato na. Thank you very much. Ay naging senador na dahil sa kanyang misis. Huwag na nating itago sa pangalang Kiko. Buds, papangalanan na kaya ni Ping now that he is the new Blue Ribbon Chairman ng committee? Anong papangalanan? Papangalanan niya sino? Ay, yung mga ine-expose mo, yun. Nalito ko ron. Kasi po, di ba, ang dami ine-expose niyan, walang pangalan. Ganyan po yan eh. Dati nga, inaraw-araw ko yan. Sino yung Yusek na may alagang troll farm? Biglang-bigla sila sa troll farm. Akala nila pag may troll farm ka, equals boto. Hindi pala. Di ba? Leo Bautista, thanks sa blessing. Ayan.